ang mga videong ito nitong June 22, Lunes, sa flag ceremony ng San Jose National High School sa Tacloban City, sa Leyte. San Jose National High School. Ang mga estudyante at guro masigla pang kumanta, umindak sa kanilang morning exercise at nakinig sa mga announcement. Pero makalipas lang ang mahigit isang oras, hindi na kantahan at tawanan ang maririnig sa mga pasilyo ng eskwelahan. Kundi sunod-sunod na putok ng mga baril. Lord! Uy, tawag ka man, pulis. At nang nakakuha ng tiyempo, Ganto ka magawas. Uy, ganto kita gawas. Ganto kita gawas. nagpulasan palabas ng eskwelahan. Uy, dito ka magi. Uy, panggawas ka. Ang ilan tumakbo sa isa sa pinakamalapit na bahay. May dana polis. Kalma na ka mo, may dana polis. Ay, naka mo. Dalawampu ang sugatan. Okay. Kino naglaraha iya? 3 ang namatay. Ito ang kauna-unahang naitalang mass school shooting sa Pilipinas. Ayon sa mga saksi, ang mga namaril, 2 estudyante rin ng eskwelahan na parehong menor de edad, 15 at 14 anyos. Nagbaril. Isang putok po muna yung... Dito? Opo, ma'am. Mga after 1 second ata. 3 na. Bang, bang, bang. May bata na tumatakbo. Sabi niya, ma'am, may pusil. Ay, ito may mga tama ng barel. Dito na-recover mo. Tapos yung first gunshot, lumabas na po kami. Uy, ganto kita gawas. Ganto kita gawas. Pagtingin ko dito sa loob, nakikita ko may natatamaan na. Hero nga po siya, Ma'am Jess, pero wala na siya. Masakit po. Pero yun po yung gusto ng anak namin. Makatulong po. Kamusta ko kayo? Hindi ako okay, pero pilitin kong maging okay. Kailan niyo huling nakausap si Ayesha? Nung 21 ng gabi. Ginising ko siya, tapos pakain, sapatos, linisan ko pa yun. Tapos, uuwi na kabaong. Ang malaking tanong ngayon, ang mga estudyante, ligtas ba sa itinuturing pamanding pangalawa nilang tahanan, ang eskwelahan? Kung ang gumagawa ng karahasan, mga kapwa estudyante rin nila na menor de edad. Karahasan sa eskwelahan, hindi man bago dito sa Pilipinas dahil meron ng ilang mga naiulat na mga insidente, hindi naman katulad ng mga madalas na nangyayari sa Amerika na merong mga namamaril sa mga eskwelahan hanggang nangyari ang hindi kailanman inasahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. 3 araw matapos ang pamamaril, suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School. Bakas pa ang mga iniwan ng trahedya. Sa mahabang pasilyo kung saan namaril ang mga batang gunman, mga basag na bintana,
butas na mga pintuan at dingding. Nagsimula ang bangungot dito sa pinakakantin ng San Jose National High School. Dito raw ho unang nagpaputok yung dalawang batang gunman. In fact, naka-identify na po kung saan nahulog yung mga basyo ng bala nung kanilang mga pinaputok dito. Saksi ang MAPE teacher na si Sir Jason at TLE teacher na si Sir Glenn sa nangyari. Okay. Dito po ako, nung Lunes. Dito po. kayo nagkaklase. Opo. Isang putok po muna yung... Dito? Opo, ma'am. Mga after 1 second ata. Tatlo na. Bang, bang, bang. Ang lapit lang ho ng classroom nyo. Opo, dito lang po ako. Ano hong unang binaril nila? Wala po, ma'am. Hindi ko po klaro. nakita. Pero wala hong tinamaan dyan sa Wala na po. tao. Kahit sa room ko, walang tao dyan. Tapos narinig nila mayroong nagpaputok doon naman sa kabilang CR. Mula dito, naghiwalay sila. Hindi po. May isa dito, isa doon. Hiwalay na Magkahiwalay talaga po. sila. Opo. So naglakad yung 14-year-old dito. Opo. Tapos sabi ko na sa mga student ko, dapa na kayo. Diyan po yung may natamaan. Si Miss Dazo. Inubos niya po yung ano niya. Yung Inubos niya isang magazine. Tinamaan niya yung si Ayesha. Opo. Yun na natsyempohan niya. Hindi naman parang tinarget niya talaga yung Hindi si naman po. Ayesha. Hindi naman. Sa puntong ito, nagsalubong sila nung gunman 2. Yung, ito yung 15 anyos, yung 15-year-old. Tapos parang nag-usap sila dyan, dito sa may CR. Nung sumunod na nangyari, dito po ma'am. Naglakad pa sila. Opo ma'am. Dito sa first room po, ma'am, nagpaputok na po sila. Ito po yung unang tama sa bala. Sino yung tinamaan nito? Merong tinamaan sa hita ang bata dito, ma'am. Sa takot, nagkumpulan raw sa isang sulok ang mga estudyante ni Sir Glenn. Sobra 10 ata nakasuksok doon. So doon ho kayo pinuputukan ma'am. habang nandun na ho kayo Kasi sa nga, ma'am, corner. Kasi nga, ma'am, late na akong nakapasok dyan kasi nag-attempt ako to close the door. Tumakbo na lang ako doon sa corner yan. Okay. Unfortunately, hindi ako nakadapa. Kasi nga, congested na yung area namin doon. Dito niya kayo trinay na barilin. Yes po, ma'am. Kaya basag yung Yes salamin. po. Tapos tagos doon sa kabilang Okay, salamin. pero sa awa ng Diyos, Ligtas dito na po. dumaan yung bala. Yes po. Pero ang pinaka na-trauma at nasaktan sa nangyari, ang TLE teacher na si Ma'am Evita na hanggang ngayon hindi makayang bumalik sa kanyang classroom. Ma'am Evita, kamusta ho kayo? It's hard to say okay, knowing that may mga bata akong Namatay. buhay. Ilan po yung Dalawa estudyante? po. Si Lawrence Fabian at saka si Yancy Separa. Dalawa sa 3 namatay, estudyante ni Ma'am Evita. At pati na ang mas batang namaril o gunman. I checked the attendance. Doon ko nga nalaman na isa lang ang absent ko. Si nga. Sabi ko, bakit nasaan siya? Sabi nila, nag-attend daw ng flag ceremony. Pero hindi naman siya pumasok. Come second period, kumakain ako mga ilang subo. Pumutok, may pumutok. May bata na tumatakbo. Sabi niya, Ma'am, may pusil, may namumusil. Sunod-sunod na po naputok. So, ang ano namin is nagtakbuhan na kami. Nung may mga lumabas na video, doon ko lang nalaman na si Fabian nga pala talaga ang kasama si yung isang student ko. Silang dalawa yung humahawak ng pintuan. Nagbaril. Kasama ni Chris Lawrence Fabian, si Mark, hindi niya tunay na pangalan, sa sumubok na humarang sa pinto. Pagpaputok po nila doon, nag-ano na po kami, nag-alerto na mag-lock ng pinto. Tapos doon po, binalikan yung classroom namin, tsaka binubuksan nila. Kasi gusto po namin maligtas yung lahat po kami doon sa classroom. Meron po umiyak, meron po sumisigaw. Nakakandado ngayon ang classroom. Piping saksi sa isang bangungot. Yun po ang mahirap na part kasi nasa akin yung may mga casualty. How are you taking this po? Kailangan lang mag-move on. Kumbaga sa amin, padayon lang. Kamusta ho ba si ito yung mas bata na gunman? Kasi parang first week lang po siya pumasok. And based doon sa 4 days, ang napansin ko sa kanya, loner siya. Sa kasagsagan ng pamamaril. Nagtakbuhan palabas ng eskwelahan ang mga estudyante.
nakita ko na yung dalawang pulis na papunta na sila dito, merong isang bata na humawak sa kamay ko. Sabi sa akin, "Sir, amo na to sir, amo na ito hiya, amo na ito." Pumasok siya sa mga kwan din sa ibang mga estudyante dito. Sumabay siya. So nung nakatalikod na siya, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ginulat ko na siya, doon na kami nagsimula ma-restrain yung bata. Hanggang sa pagtatapos ng insidente, ang 15 anyos na gunman nahuli. Makalipas ang mahigit 1 oras, sunod namang namataan sa kalapit na lugar ang nakababatang gunman. That time kasi, papauwi ako. Pagkakita ko sa kanya dito, tinawag niya ako na, "Kuya." Tapos sabi ko na, "Bakit?" Tapos sabi niya, "Susurrender na daw siya." Naguba namin siya ng damit kasi baka may baril pa siya. O wala na po kami nakita. Tinuro sa amin dito kung saan nakalagay yung bag. Sinek ko yung bag, merong isang bonnet na itim, tapos yung baril. Nandun pa yung magazine. Tinawagan ko yung kapatid kong pulis, isinakay namin sa motor, tapos biyahe na kami pupuntang Station 1. Nag-iimbestiga yung mga prosecutor dito na tiyempohan namin. So wala pang case against the gunman po. There is na. Ang nag-file yung victims. Yes, oo. Pero ano ho yun? Sinong finailan nila? Yung 15-year-old o yung 14? Kasi yung 14 hindi pa klaro, ganun ho ba? No, because parang walang criminal liability. Pag 14. 344, yes. Pinag-aaralan na rin ng PNP ang mga kuha ng CCTV sa palibot ng eskwelahan. Pero dahil gumugulong pa ngayon ang investigasyon, hindi raw muna maaaring ipakita sa publiko ang mga nakunan ng mga ito nung araw ng pamamaril. Ang mga rumesponding pulis, pati na mga bumbero at mga estudyante at mga teacher, nagtulong-tulong para sagipin ang mga nasugatan. Ang estudyanteng si Rocky, hindi niya tunay na pangalan. Kahit ligtas nang nakalabas ng eskwelahan, bumalik pa raw sa loob para tulungan ang mga sugatan. Ilan ang nabuhat mo? 4 po. 4, sino-sino? Dalawa yung may sugat. Tapos yung dalawa na parang hindi na nakakahinga na trauma ata. Puro estudyante yung Opo. 4 na yon. Kilala mo ba si yung Namorel? Opo. Anong pagkakilala mo sa kanya? Mabait naman siya, tapos ano pa, officer pa namin siya sa room namin. Hindi siya nagsasalita sa room. Hindi siya Tahimik nagkipag-usap. lang. Usap. Opo. There were 11 who was brought to us, and then we have 3 gunshot wound related injury. But yung isa, we immediately refer it to Eastern Visayas Medical Center because of the gunshot wound in the head. Yung mga na-discharge namin, karamihan doon yung mga nagpa-panic attack, hyperventilation. Meron din yung mga grazing wound. Ang isa sa mga sinawimpalad, ang grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian, na makikita sa video na sinubukan pang harangan ang pinto para hindi sana makapasok sa loob ng kanilang classroom ang mga namaril. Ang turing sa kanya ngayon, bayani. Trinay pa niyang protektahan daw po yung iba niyang classmate. Opo, pinatektahan niya po talaga, ma'am, ng ano talaga siya. Kasi po, natumba na po siya, ma'am. Ang sinabi niya po, iwanan niyo na ako, total may tama na ako, nabaril na ako. Lumabas na kayo para maligtas nga po yung mga sarili nila. Nakuna ng CCTV sa kanilang bahay ang pag-alis ni Chris Lawrence papasok sa eskwela. Ito ang huling sulyap nila sa kanya na buhay pa. Tinatago niya po yung kanyang badminton kasi po pinapagalitan ko siya kasi mahilig po siyang magpahiram, tapos pagbalik po sa kanya sira na. Kaya yung parang sa kanya po masaya siya na hindi ko po siya napagalitan dahil hindi ko po nahuling bitbit niya po yung badminton niya. May mga gamit daw ho si Fabian ng pang-Boy Scout. Sinuot po namin sa kanya Sinuot niya na. Ayun. Suot niya yun. Opo. Yan po yung ano niya, Ma'am Jess. Yung makatulong po. Ato pa to sa kapurtahan! Napanood niyo po yung video? Opo. Kahit pa ulit ako. Ako po, isang beses ko lang pong pinanood. Masakit po. Hero nga po siya, Ma'am Jess, pero wala na siya. Masakit po. Mapagbigay po yan, ma'am. Kahit po yung baon niya, ma'am, i-share niya po.
kahit uuwi na lang po siyang maglalakad, hindi po siya nagdadamot sa mga kaibigan at classmate niya po. Malapit lang sa bahay ng mga Fabian ang bahay ng pamilya Separa, ang pamilya ni Joyance na namatay rin sa pamamaril matapos siyang tamaan ng bala sa dibdib. Kamusta po kayo, ma'am? Hindi ako okay, pero pilitin kong maging okay dahil mayroon pa akong anak na kailangan ko pang alagaan. Anong klaseng anak po si Joyance? Mabait naman po siya, matulungin. Mahal na mahal ko siya. Ayaw kong ito ang nangyari sa kanya. Hindi ko to gusto. Ano reaksyon niyo po nung nakita niyo na ho na wala na ho siyang buhay? Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Mm-mm. Wala, iyak lang ako. Nagsisikap pa man din daw si Joyance na makapasok sa honor roll ngayong taon. Naalala niyo pa yung huling pag-uusap niyo? Comparehan sa grade 7 pa lang siya. Ngayon parang porsigido kasi siya. So sabi niya, Mama, gusto ko may award. Tinatanong niyo ba yung sarili niyo bakit kaya nangyari ito? Yeah, tinatanong ko rin. I blame also God. At that moment, at that time nga, Lord, bakit hindi mo nang pinadala ng maraming angel yung anak ko para maprotektahan ganun. At that moment nga, na nalaman ko na patay na yung anak ko, Lord. Why? I pray always. Papunta tayo sa burol naman ni Ayesha. Siya yung pangatlong namatay dun sa pamamaril. Nakikiramay po ako. Si Ayesa Nicole, grade 9, 14 anyos. Panganay sa 3 anak ni na Ariet at Nico. Dead on arrival sa ospital matapos tumagos ang bala sa kanyang dibdib. Una po, nakikiramay ho ako sa inyo. Paano ho ba na paalam sa inyo yung nangyari? Sinabi na punta muna kayong school ni Ayesa dahil may nangyayari daw doon na putukan. Hindi naman namin po naabutan na Wala na doon. Nasaan na ho dinala? Sa ospital daw, pero pagtanong namin po doon sa mga teacher, hindi pa alam kung saang ospital. Hinanap pa namin, ma'am, 3 ospital bago pang-4 na yung pinagdalan sa kanya. Tapos, Doon na po siya doon nyo na ho nalaman na wala na siya. Hindi nyo na ho naabutan na buhay. Simula sa unang room sa katabi sa kanila. Tapos doon sa kanila, doon nagtambay na kasi bukas yung pintuan. Nagtakbuhan sila sa gilid kung may pintuan ba sa kabila. Yan yung anak ko. Siya atang nahuli. Siya pagkuhan daw ng classmate niya, paglingon uli, nakaano na siya, ma'am. Siya Natamaan na. Natamaan na. Oo. Saan po siya tinamaan? Dito. yung siya ay isa dito. Siya. Tapos labas. Tinatanong niyo rin ho syempre siguro bakit nangyari to. Paaralan, tapos doon pa siya maano. Mababaril. Akala niyo ligtas. Ligtas na lugar. Kailan niyo huling nakausap si Ayesha? Yung tiwan ng gabi. Ako maaga, kaya ako magpakao, sapatos, linisan ko pa yun. Tapos, mauuwi na kabao mo. Anong klase ho bang anak si Ayesha? Malambing. Maraming kaibigan yan, ma'am. Ano sanang gusto niyang maging? May ambisyon na ho ba siyang nasabi? Maging pulis. Pulis anak siya. Nagpapagaling ngayon sa Tacloban City Hospital ang kaklase ni na Chris Lawrence at Joyance na si Donna. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pinipilit po talaga ng killer na buksan yung pintuan nun. Nagpanik na po talaga kami nun. Then nung nasa pintuan na po ako, doon na po ako natamaan. Hindi ko na po inisip yung pain na naramdaman ko. Inisip ko na lang po, tumakbo. Saray lahay na paglinapti. Panginayunangin. Lurugod gyud ito nagpagkunhaira. Sakripisyo ko gud tak mga anak na
Talawas ko tayo magpaka-eskwela. Masusugod lainin. Parang sinasabi ko na, anong kasalanan ko? Bakit pa ako nadamay sa ganito? Gusto ko lang naman mag-aral ng mabuti. Gabi ng June 23 na inquest na ng mga otoridad ang 15 anyos na gunman. Habang ginagawa ang ulat na ito, ang mga namaril, edad 15 at 14 anyos, nasa kustodiya ng DSWD Regional Rehabilitation Center for Youth sa bayan ng Tanawan sa Leyte. Papasok ngayon yan sa fiscal's office and eventually to the judge. Kakaroon ngayon ng ruling niya kung saan sila ilalagay. Dapat magkahiwalay talaga yan ng kwarto. Lieutenant, kamusta na po ang usad ng investigasyon? As of today po, ma'am, na-file na po yung kaso doon sa ating CICL na 15 years old. Ano hong kaso? 3 counts of murder po and 3 counts of frustrated murder and then multiple counts po ng serious physical injuries. Pero yung 14-year-old, dahil ang age of criminal liability lang po ay 15, yung 14-year-old, paano ho kaya yun? Hindi siya mapafile ng kaso. Sa pagka ngayon po, pero naka-turn over po yan siya, under the custody po siya ng ating CSWD. Kahit ganun po ang nangyari, is mag-undergo din po siya ng interventions na gagawin ng ating CSWD. Sa investigasyon, lumabas na ang baril na ginamit ng 14 anyos na gunman, pagmamayari ng tiyahin niya na isang pulis at abogado. Inaalam pa ngayon kung paanong napasakamay ito ng menor de edad. Ang kanyang tiyahin, sinibak na raw sa pwesto. Ang baril namang ginamit ng mas nakatatandang gunman, edad 15 anyos, nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. Under Section 30 of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, pwede pong managot ang isang may-ari ng security agency kung mapakita na may kapabayaan po on the part of the company na nahayaan po na magamit sa isang krimen ang loose firearm. Pagdating po sa mga magulang, under the family code, since they have the parental authority over the child, sila po ay civilly liable or dapat magbayad ng danyos po dun sa pamilya ng biktima. Malaki ang papel dyan ng pamilya at yung other relatives. If you are a gun owner, you should be a responsible gun owner. Hindi mo dapat na pinababayaan na kung saan-saan lang ba ilagay yung iyong pag-aaring armas. Lalong-lalo na kung merong mga bata at kabataan doon sa pamilya. Samantala, may mga nakapansin na ang suot ng batang gunman katulad ng suot ng isa sa mga namaril sa Columbine High School Massacre sa Colorado sa Amerika noong 1999. We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. Pagkatapos ng insidente, lumutang ang posibilidad na biktima di umano ng bullying ang mga namaril. The people they shot basically were not bullies. And they were also victims of being bullied. Paano mo masasabi na it was bullying? Siyempre, meron silang emotional trauma, so they also have to get counseling or psychosocial support. Samantala, may nag-viral na di umano chat ng dalawang namaril sa Tacloban City kung saan tila pinag-usapan daw nila at plinano ang kanilang ginawa. Pati na raw ang posibleng pagkakaabsuelto nila sa kaso dahil di umano sa Juvenile Justice and Welfare Act. Na-verify nyo na ho ba kung authentic po? Tino-turn over po natin yan sa ating anti-cybercrime unit para sila po ang mag-conduct ng investigation sa veracity po ng mga lumalabas na mga convo na yan. Hindi pa natin nako-confirm yun. Nabanggit din na baka na-impluwensyahan o naapektuhan ng online game na Gorebox ang mga batang gunman. Ang Gorebox, online game na pinupunang marahas. Sa nakalipas na mga linggo, ilang insidente ng karahasan ang naganap sa mga eskwelahan dito sa ating bansa na ang mga sangkot, mga menor de edad. June 16,
nakuha na ng CCTV ang pagsaksak ng 14 anyos na grade 8 student sa 7 grade 5 students sa isang eskwelahan sa General Trias sa Cavite. June 19, sa Cavite City naman, isang 18 anyos na senior high school student ang makailang ulit ding pinagsasaksak ng kapwa niya estudyante sa loob din ng kanilang eskwelahan. June 23, Martes, isang 17 anyos na grade 9 student sa San Carlos City sa Negros Occidental, sinaksak naman sa tiyan ng 17 anyos ding grade 10 student sa loob din ng kanilang eskwelahan. At nito lang ding Biyernes, 2 grade 10 students mula sa Apari sa Cagayan ang nahulihan ng patalim at baril na bit-bit nila sa loob din ng kanilang eskwelahan. At ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nito lang Miyerkules, June 24, isa pa raw di umano tangkang pamamaril o pananaksak ng isang 14 anyos na estudyante mula naman sa Tolosa sa Leyte pa rin ang napigilan ng mga otoridad. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter, please call 911 and inform right away. Ang Department of Education o DepEd naaalarma na raw sa mga nangyayari. Naunawaan natin ang pangamba ng publiko dahil sa mga pangyayari. Hindi na tayo mag-aantay na mangyari pang muli sa ibang paaralan, kaya agarang ipinag-utos po yung pagpapaigting ng security at safety protocols and arrangement po sa bawat eskwelahan. Dahil mga menor de edad ang mga namaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, mainit na pinag-uusapan at pinagdedebatihan ngayon kung tama ba ang batas na 15 anyos lang pataas ang pwedeng panagutin sa krimen. May mga nagsasabing dapat babaan ang edad ng age of criminal liability. Sa datos ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC noong 2017, may halos 27,000 na mga kaso ng Children in Conflict with the Law o CICL. Bumaba ito sa 10,000 cases noong 2023 at ang pinakamatinding krimen na nagawa ng mga menor de edad batay sa datos, rape at murder. Si Senator Kiko Pangilinan ang principal author ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung saan nakasaad ang age of criminal liability na 15 anyos. Paglilinaw niya matapos ang insidente, kahit mga menor de edad, merong pananagutan. We condole with the families. There is no place for violence, lalo na sa paaralan. Ipapaliwanag natin ng husto, hindi sila maaring pakawalan. Hindi po. Lalo na ang kaso ay heinous crime. And sa batas ng Juvenile Justice Law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaaring minimum of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years. Pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Hindi rin yan tama. Sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment. Yes. So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15. So usually meron po talagang kaso ang mga above 15. Yung RA 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, ay actually in compliance or in accordance to the basic principles and concepts of the UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Child, which should highlight the rights of children to survival, protection, development, and participation. Dito, yung minimum age of criminal liability would be 15. Isinusulong naman ni Senator Robin Padilla na amyendahan ang batas na ito at ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability pagdating sa mga karumal-dumal na krimen. I-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na
yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong masasabi niyo po dito sa ganitong nangyari sa eskwelahan po ninyo? Nakikita natin, ma'am, hindi lang sa buong Pilipinas yung physical na infraction ng paaralan. Walang pader, halos lahat. Walang protection yung guro, yung mag-aaral at eskwelahan. Hindi natin alam, susunod na mga araw, hindi tayo safe. Ilan hong gwardiya nyo? Meron po kayong pang-aga, tapos meron pang-gabi po. Sa tingin nyo ho, kulang yan? Kulang po yun. Anong balak nyo ho ngayon? Yung makamit po talaga yung hostisya, Ma'am Jessica. Kailangan pong managot ng guardian niya, yung tita niya, na yung may-ari po ng barel. May gusto pa ho kayong sabihin o ipanawagan? Agarang hostisya para sa anak ko at sa mga nabiktima niya. Yung mga magulang po ng mga Pwede lang. gunman, may gusto ho kayong Sila sabihin? makulong. Yung auntie, kasi bakit nakuha yung barrels, hindi niya tinago ng maayos. Gusto ko po naparusahan yun, baril sa anak ko. Kahit bata pa, pwede na yun. Sanay naman siyang mamaril eh. Karapat dapat na siyang parusahan. Pero hindi daw ho siya pasok dun sa tinatawag nilang Kaya tamang edad para makasuhan. Ano masasabi hindi niyo yan ho? pwede. Kailangan maparusahan siya. Nakagayak pa man din para sa kanilang fiesta ang syudad ng Tacloban ngayon. Pero paano raw ba sila magsasaya at magdidiwang? Lord! Lord! Sa nangyaring karahasan sa San Jose National High School. Na ang mga biktima, pati na ang mga namaril, mga bata. Tahimik na muli ang mga pasilyo ng eskwelahan. Ang bangungot, nag-iwan ng mga tanong, ng mga malalalim na sugat, kalungkutan, at pag-uusig. Dahil kung hindi ligtas ang ating mga eskwelahan, saan kukuble ang mga bata? Dahil hindi ba't ang eskwelahan tahanan dapat ng pag-asa at hindi ng krimen? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest update.